I will get up and go to my father, and shall say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Glory and praise to you, O Christ. The Lord is kind and merciful. Blessed Saturday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today being the Saturday of the second week of Lent. In today's gospel, ito yung gospel na talaga namang sikat na sikat, parang bibihira o parang wala naman taong pag sinabi mo the parable of the prodigal son, alam ng lahat ng tao yan, di ba? Yan yung kwento ng magkapatid, yung isang bunso, kinuha yung kanyang mana, pagkatapos nilustay ng magutom, naalala ang tatay, na babalik na lang siya sa tatay niya kasi wala na siyang makain. Ito yung kwento na yon na nung hihingi siya ng tawad sa tatay niya, nakita siya ng tatay niya, tapos yun ang unang sumalubong sa kanya at alam nyo na, ang kasunod, binigyan ng robe, inutusan ng mga ang mga naglilingkod dun sa ama na yon na bigyan siya ng singsing, bigyan siya ng saplot sa paa, at bigyan siya ng robe na katunayan ang aking anak ay nagbalik. He was dead, pero ngayon he's alive. Dati siyang nawawala, pero ngayon nakita na natin siya. Ito yung parable na yon. Pero, 'di ba? Tapos pinapatay ang nagkaroon ng piging, o 'di ba? The fattened calf, tapos nagkaroon ng piging, may party, celebration. Dahil nga ang sinasabi niya ay yung nawawala kong anak ngayon ay nakita na. Pero hindi talaga puro masaya ang buhay, no? Ang saya kasi nagbalik loob ang anak, ang saya kasi yung nawawala, bumalik, ang saya kasi pinatawad, ang saya kasi ganito. Pero meron siyempre the other side of the story, di ba? Merong malungkot. Habang merong masaya, may malungkot. Ganyan talaga ang misteryo ng buhay eh. Hindi puro happiness, talagang merong malungkot. At bakit malungkot ang kuya, yung anak na isa? Bakit? Eh kasi nagseselos. Diba? Yan yung nagseselos na anak na magkasama tayo, wala ka man lang binigay sa akin kahit na ano para pagkasiyahan naming magkakaibigan. Tapos siya alam niyo yon yung ganong mga selos ng mga anak sa magulang. Napakadaming points of reflection sa kwentong ito ng The Prodigal Son. Pwede nga itong tawagin The Forgiving Father kasi parang yung tatay is picture ng Diyos Ama na tayo, yung mga unfaithful na mga anak, palagi tayong nagkakasala. Alam natin na bawal yung ganito, pero we fall into sin. We easily fall into sin. Bakit? Ang temptation napakalakas. Di ba palagi namin nire-remind ang mga tao na ang hatak ng mundo ay sadyang napakalakas. Walang kabagay-bagay na laglag ang kutsara, sumigaw ang isa, sumigaw din ang isa, away na. Ay, the normal way. Pero ito talaga yung hamon sa atin na are we the prodigal son? Are we the one na maglulustay ng kayamanan pagkatapos hindi well, kung wala tayong kayamanan, wala tayong problema dyan, at least alam ng mga anak natin na wala silang pag-aawayan. Maliban na lang kung may naiwang kang utang, mag-aaway pa kung sino magbabayad. Pero, ibig ko sabihin, minsan, the sad part of pagkakaroon ng kayamanan is yung mga naiwan mo na buhay ka pa, gusto mamatay ka na dahil sa kayamanan. Una yan. So, dapat talaga enjoyin mo no? Enjoyin mo mga anak mo at enjoyin mo yung mga
kinita mo. Kasi pagdating ng panahon, mag-aaway-away yan. Turuan mo silang kumita rin. Para sila, they can acquire their own wealth. Kalawa, yung mga anak. Sana walang anak na katulad ni Bunso na gusto mag-happy-happy na lang, tapos iwanan yung tatay. Sana walang ganyan, be it as it may, kung meron man, kung kayo yung tatay, syempre, dahil sa anak mo yan, mahal mo yan, so, papatawarin mo, di ba? Syempre, kung ikaw, ang dami-dami yung pagkain, ang dami mo ang servants, ang dami ang naglilingkod sa'yo eh. Papayag ka ba na yung anak mo ay andun namamalimos at walang makain? Di syempre, lalong gustong-gusto mo, ito na siya, lumalapit na siya, di ba? Sa tingin ko, gagawin din natin yung ginawa ng tatay. Pero paano naman yung anak na ayaw magpatawad? Paano naman yun? Kung ikaw ba yung anak na nakita mo yung kapatid mo na nawawala, ayan, dumadating, tapos pinagpiestahan pa ng tatay, ikaw ba ay magsiselos din? O magle-let go ka na? Ang dami, ang daming katanungan na pwede nating pagnilayan eh. Nasaan ba ako doon? Nandun ba ako sa tatay na nagpatawad? Nandun ba ako sa anak na naglustay at nakalimot pero gustong bumalik? Nandun ba ako sa anak na ayaw magpatawad, na nagseselos, naiinggit, sumasama ang loob? Ang Kwaresma o ang Lent is inviting us to reflect on this. Nanawa, kung tayo man ay nakakalimot o tayo yung nakalimot na anak, sana gawin natin yung magbalik loob sa tatay, Father God. Nanawa, kung tayo yung anak na nagseselos ngayon, merong puot, may sama ng loob, may galit, may inggit, ngayong mga oras na to, sana ma-realize natin na hindi yan ang gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya merong Kwaresma to allow us na pwede natin pagnilayan. Ito talaga yung sikat na parable na napakaraming na-touch. Lahat ng anggulo na yan, pwede nating pagnilayan. Kaya nga, walang makakapagsabi na, ito yan. Hindi. Every single detail of the story will leave a mark on us for as long as we focus on every single line ng storya. Napakadami, punong-puno. Ang galing nga na storyteller ang Diyos kasi, 'di ba? Parang ang galing niya, no? Lahat ng mga kwento, yung mga parables ay we can relate. We can reflect. And we can hold on kasi yun ang mensahe niya sa atin. Nawa itong story ng prodigal son will remind us that we are being called to go towards that path na papalapit sa Panginoong Diyos. Napakadami kong pinagnilayan dito, ang daming pumasok sa isip ko. Napakaganda ng mga homilies kanina ni Father. Napakaganda ng mensahe na nandirito pero i-verbalize ko next time. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, patawad po sa mga kasalanang nagawa, di nagawa, mga kasalanang hindi sinasadya. Patawad po, Panginoon. Ako po'y patuloy na humihingi ng kagalingan sa mga taong may karamdaman, sa mga taong nagre-request ng dasal, sa mga taong nakikidasal ngayon, dito, right here, right now. Panginoon, please be with us always and in always and allow your presence in our lives to manifest. Lord God, napakadami po. Ang dami ko pong gustong sabihin sa panalangin na ito, pero hindi ko po kayang i-verbalize ngayon. Alam niyo po ang laman ng puso ko. I lift up to you the Hearts of Jesus and Mary Prayer Community, the spiritual formation for covenanted members, the ongoing seminar, the incoming 2025 to 2027 na leadership o na
na aming term sa bagong pamunuan, sa matatapos o magko-close na 2023 to 2025 na term ng HJM. Panginoon, napakadami po na dapat ipanalangin ang bawat isang miyembro, bawat isang prayer group, bawat isang ministry, lahat po kami may mga pinagdadaanan, Panginoon. Ang Family Life Ministry ng Archdiocese of Manila, kung saan kami nanggaling ng seminar about safe. Ang birthday po ni Marcus kahapon at birthday ni Liam today na hindi kami makaka-attend. We lift up to you. We also lift up to you ang mga dasal na hindi namutawi sa aking labi, yung mga concerns ng bawat isa. Panginoon, ikaw po ang makapangyarihan sa lahat at ikaw po ang nakakaalam kung ano po, what's best for us. So, we surrender everything to you, dear God. Please stay with us, for without you, we are nothing. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless us all.